Imbitahan natin yung isang community ng mga mangyan na may 18 pamilya. Kasama natin mga barangay health workers. Tingnan nila yung sitwasyon ng kalusugan ng mga nasa mangyan. Halos 2 oras mula Calapan, Oriental, Mindoro, mararating ang sitio Paglagnan, Barangay Sabang sa bayan ng Pinamalayan. Bihira mo silang mapuntahan. Ang mga monthly po, madam. Monthly po. May part po kasi kami na monthly ay visiting talaga sa household na nasa sakupan. Bawat PHW po ay may household program. Pero ito malayo. Opo, malayo po. Kahit po, madam, malayo. Kasi sa isang buwan. Opo. Bandang 3:00 ng hapon nang makarating kami sa sitio Paglagnan. Uli ng Balkas. Lumipas na ang oras ng pananghalian, pero ngayon palang kakain ang mga anak ni na Gorgonio Mataya, 37 taong gulang. Ngayon lang kasi siya nakahanap ng pagkain. Kanin lang ang pantawid gutom ni na Princess, 4 na taong gulang, at ni Jessica, 1 taong gulang. Sila po ba, sapat yung kinakain ng pamilya? Hindi, kulang ang kinakain namin. Kulang ho, Kulang no? talaga. Ilang beses po? 2 beses lang sa isang araw. So, agahan po. Pag minsan sa umaga, kung may kape kami, yun laang. Kape lang. Kape laang. Maaf na sa bukid. May trabaho na ulit. Ang susunod na po, Susunod, pag uwi, pag walang dalang pagkain, mag-utis na siguro. Mag-utis na lang. Pag walang dalang pagkain. Kulang na nga ang naaaning pagkain, dagdag pahirap pa ang naranasan nilang matinding pag-ulan sa mga nakalipas na araw. eh di grabe pala dito nung binagyo kayo. Oo, nung binagyo, talaga nag-irap, matinding tag-irap sa nung bumagyo. May dumarating ho ba dito na tulong? Purpose lang, purpose. Pero yung iba, parang wala kawari. Madalang magbigay ng tulong. Kaya malaking bagay para sa kanila ang pagdating ng mga health workers sa kanilang sityo. Pagtitimbang sa mga bata ang gagawing aktibidad ng mga health worker. Unang tinimbang si Princess. Sa edad na 4 na taong gulang, dapat ay nasa 20 kilos ang timbang niya. Pero ang kanyang timbang ngayon, 12 kilos lang. Nang timbangin si Jessica, nasa 8 kilos lang siya. Ang dapat niyang timbang, 10 kilos pataas. Ano ang napansin ninyo dun sa timbang at saka dun sa edad? Mababa po talaga ang mga timbang nila. Tapos pag yan po nagkakasakit sila, sinasabihan ko din po magpa-check up sa doktor. Meron pong pumupunta, meron hindi, anday lang po walang pera. Kasi pagkain na nga lang, problema na eh. Opo. Tapos pag yung may binibigay po galing sa barangay, hindi po sapat. So lahat po ng bata dito malnourished. Kung pagbabatayan niyo ho yung physical inspection, malnourished po silang lahat. Hindi po sila makakakain dahil hindi po makabili ang magulang. Kung titingnan ng mga bata rito sa sityo, kapansin-pansing malalaki ang kanilang mga tiyan. May mga sugat din ang kanilang mga paa. Hindi rin sapat sa edad nila ang kanilang mga timbang at tangkad. Stunting, kung tawagin ito. Malalaki ho yung tiyan. Opo, madam. Kami naman po sumusunod doon sa deworming. Sa isang taon po, 2 beses kami deworming. April at October po. Madami rin hong sakit Opo, yung mga madam. bata. Opo. Paano madam minsan napapasok, hindi nila nabibigyan agad ng gamot. Yung nagkukun nga po sa lupa. So kakulangan mga ngati kakamutin. Kaya po lumalala. Walang health worker sa sitio Paglagnan. Kailangan pa nilang bumaba at maglakad ng 2 oras para marating ang pinakamalapit na health center. Kung tinawag sa barangay, maing sa barangay, walang magbigay ng gamot.
Eh kaso ang layo ng barangay health center. Nabuilt na namin kahit medyo malayo. Lalakarin nyo na lang talaga. Oo. Aminado ang kapitan ng barangay na kulang ang mga gamot na nakararating sa kanilang lugar. Ang nakalaang pondo para sa mga gamot ng kanyang barangay, 15,000 pesos lang sa buong isang taon. Sa amin po lamang barangay, ang aming pinupundo ay 15,000. Yan po lamang ang aming binibili. 15,000 para po sa isang taon. Oo, sa Isang taon ho yun. Isang taon yun. 15,000. Tapos ilan ho ang maghahati para sa 15,000 na 7 sityo. 7 sityo? Yan po yung mahigit 1,000 na residente. 1,500. Yung iba hong mga sakit, wala nang Wala gamot na po, para ma'am. doon. Sa mga may malalang sakit, kailangan pa nilang bumiyahe ng 2 oras para marating ang Oriental Mindoro Provincial Hospital. Sa loob ng ospital, may itinalagang ward para sa mga katutubong mangyan. Ayon sa pinuno ng ospital, ipinatayo raw ito noon dahil sa hiling na rin ng mga katutubo. Ito po ay Yan na yung talagang mangyan para lang po sa Sa Mangyan. Sa Mangyan. May halfway house. para bakit po kailangan ng halfway house? Kasi, Kasi, galing po ayan, sa hindi. taas. Maganda yan. Kultura din nila. Kapag may na-admit, kasama yung buong pamilya. Kasama pati hayop. Ang aming programa din ng provincial government yan, walang binabayaran sila. Subsidize lahat. Lahat po. Lahat. Even yung home beds nila. Laboratory. Lahat. Even CT scan, diagnostic at gamot. At pag na-discharge sila, ginawa na rin namin programa na pati home meds. Kahit nagamot mo yan, di ba may home meds para continuous yung medicine para gumaling. Kaya minsan nagpapabalik-balik sila yung pang home meds. Kasi unahin nila yung pagkain nila kaysa doon sa home meds. So, it's better na bigyan na rin sila para tuloy-tuloy. Nitong nakaraang buwan, nakatanggap kami ng isang malungkot na balita. Namatay ang bunsong anak ni Gorgonio na si Jessica. Bigla na lang daw itong nilagnat. Hindi na siya nadala sa ospital. Hindi na rin natukoy ang dahilan ng kanyang pagkamatay.